hindi sa inyo makikinig yan. Diba? Ngayon, kumakapit kayo sa ICC para banatan si APRRD. Isang magandang araw na naman sa ating lahat, mga kababayan. Siyempre ito muli, nagbabalik Kalso TV. Kalso TV, nagbabalik. At ito mainit-init pa. Nako, mainit-init pa to. Grabe. May usap-usapan, ayon sa sources, may nagpapalakas pala sa ICC at nagsusuhol. Sino kaya to, no? Sino kaya to, mga kababayan, no? Siguro, malamang sa malamang, panggigilan nyo muna na naman to. Kung sino naman to nanuluhol sa ICC. At syempre, siguro talagang gusto nilang may pabalik rin sila, no? At may gusto silang madali nitong ICC. Grabe. Siguro yung sinusuhol nito, galing rin sa kaban ng bayan. Yeah. Ayan, shoutout sa inyo mga kababayan, no? Magandang umaga po sa ating lahat. So, punta si Kalso TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at hit mo ang notification bell on para lagi po kayong updated. At sa mga nag-subscribe sa akin, no? Nadagdagan na po sila, no? Maraming salamat po sa nag-subscribe at syempre. At yung mga naniniwala po dyan, mag-subscribe ka na din. At talagang doon lang tayo sa katotohanan, no? At walang halong kasinungalingan. Talagang pagbabanatan natin talaga yan pag mali na po yung ginagawa at mali na yung ating nakikita, no? At yung mga kasang dati pang nakasubscribe sa akin na nagmamahal sa atin, no? At suporta, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. So ito, sisimulan po natin, Ito, grabe, mainit-init talaga itong controversial na to na may nanunuhol pala, no? May nanunuhol sa ICC. Nako, delikado to. So, simulan natin, pakinggan natin, mga kababayan, Hiles na tila may isang congressman di umano na nanunuhol sa mga ICC representatives upang makipag-ugnayan kay Garma at ang iba pa niyang mga nabayarang tao upang siraan ang pangalan ng dating Pangulong Duterte. Napag-alaman din na nag-abala pa para sa kanilang mga hotel accommodations. Kahit pa man final na sinabi ng ICC na hindi sila makikialam sa Pilipinas pagdating sa pag-iimbestiga ng kampanya noon ng dating Pangulong Kaya kayo nanunuhol, nagsalita ng ICC, Di ba? Hindi sila mangingialam sa sa pagkampanya ni APRRD, Di ba? Kasi ngayon, susuhol, yan, libre lahat, accommodation, yung mga niyan. Siyempre, para alam mo na, abulin si APRRD ni ICC. Pero malabo yung mga gusto nyo na yan, mga kaibigan. Grabe, no? Sino kaya yan? Nanunuhol na yan. At talaga ng mga gusto talagang banatan o ito si APRRD, Ito kasi ngayon, mga puro kayo salita dito, Dito sa Senado ng Pilipinas, no? Puro kayo banat dito kay APRRD, lalo na si Risa, no? Tapos ngayon, sinasabi ni Tamba, hindi daw mananalo etong mga naninira sa kanila. Shush! Kayo nga itong banat ng banat kay APRRD. Grabe na yung pagbatikos, di ba? Grabe na yung paninira. Halos naglabasan na yung mga pulpul yung witness na mga scripted naman yung pinagsasabi. Di ba? Sa panahon natin. Kontra ipinagbabawal na gamot ayon sa pagsiwalat ni Atty. Trixie Cruz Angeles. May bali-balita na ang presence ng ICC dito sa bansa ngayon ay at the behest of Congressman Romualdez that he is allegedly Nako, Romualdez, ikaw na naman. Ba't magigil na gigil ka, no? Gigil na gigil ka dito kay mga Duterte,
Diba? Pag gigit kasi, pikit. Gagamitin nyo pa. Diba? Si Garma, nako po, isa pa yan. Scripted naman po. Kung ina, magkano kaya binayad dito, no? Milyones yan. Milyones yung kababayan. Talagang bayaran ng malulupit to. Body to wine and dine the ICC representatives and spends for their hotel accommodations, and furnishing Garma and her ilk to them to work against the old man Duterte. If this is true, isn't Romualdez doing something illegal? For one, the current national policy is that we are not under ICC jurisdiction anymore. The current president has not acceded to the treaty yet. Needless to say, the Senate has not ratified any accession to it thus far. Second, the House of Representatives has no standing in international law. The only official who has standing in international law is the president. So, is he undermining the president or usurping his powers? Perhaps. Third, if Romualdez is spending public money for his dealings with the ICC, isn't that corruption? Regardless of whether or not he sits and eats with them, aren't his actions suspect? Fourth, even if he is using his own money, isn't that corruption of the credibility, integrity, and independence of the representatives of the ICC under the ICC rules? Many years ago, I told some pro-PRRD people that allying with Martin Romualdez will be a huge, huge mistake, since nobody knew him as he was just a congressman of a poor district in Leyte. No one anticipated and fully appreciated the depth and breadth of his evil. Akala nila, OA lang ako. You think he's going to be powerful? You think he has power? Diba? Grabe na yung pag-ano nila, no? Talagang lahat ito, sisilipin. Diba? Kasi nga, tinan mo yung Quadcom na napapahiya na sila ngayon. Ha? Panay sila patawag kay Duterte para usigin, sabon-sabunin doon sa Senate hearing, di ba? Tapos naglalabas sila ng mga witness na mga wala naman talagang katotohanan na ganto ganyan, ganyan ganto. Di ba? Ang sabi ni FPRRD, ina, puro lang kayo tanong. May problema kayo sa akin, kasuhan nyo ako. Totoo naman di ba? Doon na kayo magharap-harap sa korte. Doon na kayo magkatunayan kung ano ba talaga. Hindi yung, puro kayo tira dyan sa Senate hearing, puro kayo tanong. As nabasa ng mga witness na nagsasabi ng ganto ganyan, totoo yung mga ano na yan, patay-patayan, pagpapatay, na pautos at may mga bayad-bayaran. Nako, wala naman ng katotohanan, hindi naman nila makasuhan. Diba? Asked. I said, wait, you'll see. Do not give him power. Do not give him a chance. Before that, Martin has reportedly been going around, and I've heard stories where he allegedly was talking about the Dutertes while they thought he was their ally. Pero wala naman makikinig sa akin dahil they thought I hated him just because. Fast forward many years later and Martin is reportedly using our money to invite ICC people in the Philippines. Grabe, di ba? Using a Philippine money to invite ICC para magpalakas, para magpasipsip, para magsumbong ng kung ano-ano at banatan si FPRRD ng ICC. Grabe na yan, Gar. Huwag naman ganyan kasi, naku po, sabi ko sa inyo, mayayari lang kayo yan. Pag gagawin nyo ng husto yan, yung mga ganyang paninira nyo kay FPRRD, na alam naman ho ng taong bayan, ng netizen, na kung sino talaga. At ano ba talaga yung ginagawa ni FPRRD, kung nakakabuti ba o nakakasama, di ba? Doon sa masasamang ginagawa, ayaw nila yan. Pero sa mga buti at yung gusto lang ay katahimikan at
unlad ng bansang Pilipinas, hindi sa inyo makikinig yan. Di ba? Ngayon, kumakapit kayo sa ICC para banatan si FPRRD. For their hotel stays and treating them on what looks like a vacation. If Martin continues to do this, gugulo ang Pilipinas. People will not stay back and allow him to do this to their deaths. The Marcoses will pay for his ambition. The Philippines will pay for his ambition. If Martin continues to steer trouble, magbabayad lahat. Now, I wish that Marcoses listen in a way many pro-Duterte people did, not years ago. The only way to fix our country is to remove Martin Romualdez and ASAP, or there will be chaos. Samantala, sinapalpan ni Senator Joel Villanueva ang mga buwayang kongresista na sina Abante, Castro, Luistro, Kimbo at ang ilan pang mga buwayang kongresista na hindi pinagtutuunan ng pansin ang tunay na problema ng bansa. Palagi nakatutok na lamang sa mga Duterte. Supalpal, di ba? Masusupalpal talaga kayo pag ganyan. Kasi puro FPRRD, Duterte's problems na lang yung problemas nyo. Yung nangyayari sa bansa at mga tinatanong ng netizen kung saan napupunta ang budget, kung ano nangyayari sa pera, natural lang magtanong ang mga taong bayan dahil tax nila yan. Dapat yan may pinupuntahan. Hindi sa mga bulsa ng mga buhayang wala naman talagang alam na sila lang ang nagpapayaman. No? Marami silang ambisyon sa buhay pero ang ginagamit nila para umunlad yung pera ng Pilipinas. Ayan ba talaga ay tama, netizen, o mali? Yeah, mag-comment down below ka dyan para malaman natin, no? Kasi yan, mga yan pag hindi ho nakita at hindi nasilip, talagang iba-ibahin ang issue yan. Hanggang sa huli, wala na tayong magagawa dahil nailabas na lahat ng kaba ng bayan. Diba? So, palpal ngayon, no? Gaya yan. Abante, iurong mo na yan. Mapapahiya ka lang talaga dyan. Maniwala ka sa akin. Yung mga banat mo na ganyan. Tapos ito pang si Tamba. Nakpo, nagbabayad na sa ICC. Grabe ba? Grabe na yung mga isyuhan dito, guys. Talagang may inis ka rito, no? May inis ka na sa mga pinagagawa nila, no? Kaya panoorin natin, Ito ang comment at reaction ng Mr. Talker. Panoorin natin. Puti pa tong si Senator Joel Villanueva. Napapansin niya rin yung mga nangyayari ngayon. Panoorin natin. Alam kung paano ako magsisimula sapagkat isang taon na yung nakakaraan. Natitempt po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And I remember saying na panay-hearing kami dito and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami. Totoo naman yun kasi na hanggang hearing, puro na lang pagdinig. How about kaya yung problema ng Pilipinas, no? Kung yun talaga yung pagtutuunan, dun ho talagang malalagyan ho ng solusyon yan. Magagawan po ng paraan kung paano ang pamumuhay ng mga tao sa Pilipinas at kung paano uunlad yung sambayan ng Pilipino. Hindi yung mga puking inang mga issue na yan, no? Ang pabalik-balik na pinag-uusig at pinag-uusapan niya yung mga Duterte, di ba? At sila ay paulit-ulit ginigisa, no? At nagkampihan na po yan, Talagang may bayaran pa nangyari. Nilalabas yung mga puking inang mga witness na wala namang kabuhay-buhay. O sige, tingnan nyo, O sige, ano? Tingnan nyo, mga kababayan, titanongin mo si Kuting, walang alam. Pero itong mga senador, nandiyan sa Senate hearing, napaulit-ulit yung tanong, paulit-ulit yung mga problema. Di ba? Marami mag-comment talaga dyan na netizens at mag-iisip na
bakit kaya ayaw intindihin yung nagiging problema ng itong bansang Pilipinas, no? Kung bakit ipinapasok yung issue na yan na about sa drug on war, di ba? At naglalabasan yung mga bayaran na witnesses na scripted lang, di ba? Isipan nyo yan kasi kawawa yung mga taong bayan pag hindi natin nasolusyonan yan, no? Marami pong mahihirap, no, sa Pilipinas, maraming nagugutom. Dapat yun po yung ginagawa ng paraan kung paano nila masusolusyonan yan, di ba? Ang dami pong problema, pero bakit napupunta sa mga issue about PRRD yan, no? Kasi nga, ayaw nilang masilip sa mga kababalaghan na ginagawa nila, no? Basta makahit-hit lang ng mga pulburon tong mga to. Diyos ko po. That was last year. Ngayon parang pati ako nakukonvince na rin. Mr. Chairman, nung Monday po nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha. Ang title nga nung privilege speech natin, Anli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla. Anli Baha. Parang ano yan yung Anli Sabaw. Anli Baha. Anli Sabaw. Grabe, diba? Nagsasalita na. Grabe naman kasi. Ba't naman kasi? Ganda ng speech, no? Anli Baha. No flood control. The flood is overwhelmed. Punta na sa bulsa kasi yun. Yung flood control money, no? Talaga na control ang money. Yung pagbaha. Diyos ko po. Sa pagpapatawag muli ng pagdinig nito, sana po itong Anli hearings tungkol sa Ano dyan? Anli hearing. Tuwad ko mo. Anli hearing. Grabe. Ang laki ng bawat hearing. Ang laki ng binabayad din sa tuwadcom na yan. Tapos, naku po, yun lang din mabanat. Kung yung pag-uusapan nyo, yung bansang Pilipinas, kung paano unlad, kung paano makapagbigay pa ng mga ibang trabaho sa mga babae natin, at kung paano sila unlad, no? Hindi yung tira kayo ng tira kayo PRRD. Yun at yun na lang. Magkaroon na ng pangmatagalang solusyon. Dahil yung Anli hearings, mahirap at masakit din po pakinggan, lalo na sa isang public servant who hails from the province of Bulacan na laging hinihingan ng resibo kung ano na yung nagawa or po pwede pang magawa doon sa aming lalawigan. Hindi po ako magtatagal sa aking opening statement. I'd rather hear the reports coming from different agencies of the government and perhaps ask questions. Tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin dun sa privilege speech natin nitong nakaraang Lunes, nais po nating malaman yung mga sumusunod, no? Una, doon sa SONA ng ating Pangulo at report ng DPWH, 5,500 plus flood control projects ang natapos na. We wanted to find out kung nasan po ito. Tama. At yun po ba? We wanted to find out. Yari kayo ngayon. Ayan ang magandang pag-usapan ngayon dyan. No? Ayan talagang dapat pag-usapan. Hindi yung war on drugs, yung pagpatay, Duterte. Naka po. Di ba? Yun talaga, totoong may findings. Talagang maraming netizens na nagsabi na about war on drugs, yung tumahimik ang mundo ng Pilipinas. Ang mga barangay-barangay, halos na walang tambay at mga nag-aadikan. Pero ngayon, nagbalikan yan. Nagbalikan po. Nakakatakot. At syempre sa gabi, hindi na ulit tayo makakagalaw at makakilos yung mga, minsan, di ba, mga kapatid babae, anak, nakakatakot na. Hindi natin alam. Nauso na naman yung batang nire-rape, pinapatay, hinold up, sinaksak, binaril, di ba? Uso na ho ngayon yan. Kasi nagkaso ngayon na naman ang mga
Puking ina mga adik na to. Dahil siyempre, walang Duterte. Si Pulburon na lang. Wala na naman magawa si Pulburon. Ayan. Kompleto at integrated sa isang master plan. Kasi kung hindi, baka baliwala. Ano ba yung real status ng flood management master plan? Pinakitaan po ako ni Senator Amy noong 1972 na meron pong Executive Presidential Decree number 18 na imagine po, nag-establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin the past 10 years. Inaaral ho natin gusto yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagsamahin na natin ng DPWH, climate change, MMDA, DENR, etc. Tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. Grabe. 1,440 million a day. 1 billion plus a day. Every day. Ang budget ng flood control, isipin nyo yung mabuti. Grabe na yan, Gar. Pero wala, hindi na control, no? Walang flood. May flood. Kaso hindi nila na control. Diyos ko po, laki pala niya, no? Napakalaki ng budget. Napakalaki ng budget, mga kababayan, no? Napakalaki ng budget na ginagamit dyan, pero walang nangyari, no? Saan napunta? Anong nangyari, no? Tapos, di ba, mga ilang magdamagan lang na uulan, grabe na ang baha. Kaya Yan yung 1.44 billion sinasabi nila. Ang laki pala talaga ng mga kababayan ng gastos dyan, no? Pero, isipin mo, ilang counts lang ng ulan sa maghapon ay puking inabaha talaga, no? Grabe. Alam mo yung cost ng pagiging minsan, di ba pag umulan, mas traffic, mas nagta-traffic dahil yung minsan lugar na ganito, bumaha, napakababa, or yung drainage hindi maganda. Yan ang nagiging problema niyan. Kaya sabi na nga natin na imposible naman na ang laki pala ng budget. Bakit naman nagkakaganyan, no? Grabe na yan, guys. So yun, guys, no? Napanood nyo naman, no? Abangan natin yan, yung susunod na hearing na yan, dapat pag-usapan kung saan napunta at talaga bang nangyari talaga yan, yung flood control na yan. Kasi sisilipin mo yan at talagang magkakaalaman tayo dyan, ha? Maraming salamat po sa mga nag-subscribe, sa aking YouTube channel. At yung mag-subscribe pa, mag-subscribe ka na din dyan para lagi kang updated. I-hit mo ang bell on para lagi kang updated sa ating mga bagong ilalabas. Maraming salamat, guys. Susunod po ulit na pagkikita, Pakishare po nitong ating video para mas marami pong makanood, makakita itong ating bagong pinag-usapan, no? At yan ay mainit-init pa po, Mainit-init pa yan, mga kababayan, Maraming salamat, guys. God bless.